Meron ba kayong notes? Ayan, so maganda kasi ma-notes nyo tong mga bagay na ito kasi marami to, pero papadaanan natin ngayon. Ito, kay Jan Abansini ko to nakita, and inano ko kasi yon, tiningnan ko yung buhay niya kung okay ba siya, and nakita ko nga siya ay isang prosperity teacher. And kasi ano yon, maraming mga nagkikritik sa kanya na bakit ikaw panay prosperity yung tinatopic mo. Ngayon sabi niya, bakit yung iba pa na evangelism yung tinatopic nila? Kaya parang sa part niya, kung halimbawang evangelism daw yung binigay sa taong yon para imensahe sa buong mundo, at siya naman prosperity, wala daw sasabihin yung mga tao na makakapagpatigil sa kanya. And nakita ko nga yung buhay niya din talaga ay napaka-giver niya, napaka-generous niya. And tinignan ko, sabi ko, na-meet ko na ba tong tao na to? Nung pumunta pala ako sa COP, nakita ko na siya, si Jan Abansini. And ang ituturo ko nga sa inyo ay galing sa kanya. And chinik ko, lahat ng mga scriptures, tugma talaga. And kapag tinry nyo ito, kapag sinubukan nyo to, kapag in-apply nyo to sa buhay nyo, magkakaroon talaga kayo ng open heaven. Kaya message natin for today is the keys to an open heaven. Ang mga susi para magkaroon ka ng bukas na kalangitan. Sino dito gusto mo na marinig ng kalangitan ang prayer mo? Taas kamay. Sino dito gusto mong mabless? Magsabi ng amen. Sino gusto dito sumagana? Magsabi ng hallelujah. Ayan, okay? So, ganun. Dito, itatopic natin kung ano-ano ba ang keys to an open heaven. Pero yun nga, again, sabi ko nga sa inyo, marami ito, pero lahat ng ito, subok at na talaga, matatag na, tried and tested na po talaga. Ngayon, kung gusto natin na magkaroon ng bukas na langit, magkaroon ng answered prayers, di ba? Magkaroon ng breakthrough sa mga buhay natin. Ito na, alam natin, ano yung mga susi ng... wait lang pala. Ang unang-una talaga na dito, hindi ko lang kasi nailagay dyan, ang unang key dito ay kinakailangan tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman, kung meron pa dito na hindi pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, this day is the day of your salvation. Pwede mo siyang tanggapin, 'di ba, sa puso mo at sumunod sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? So, yun ang unang-una, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sunod naman, ito nga, you must tithe. Ayan, so medyo pauuna pa lang, tithes agad, no? Pero, totoo pala talaga yan. Kasi nabasa natin kanina with Tito Arnel, sinasabi doon na kung gusto pala natin ng open heaven, we must tithe. And kanina, bago ako magsimula dito, tinanong ko yung finance natin, tinanong ko si Ate Mira, ilang percentage na ng church ang nagta-tithes, ang marunong na mag-tithes. Praise God naman. Kasi kung sa grades natin babatayan, sabi niya, 80% naman na daw. So, anong nangyari sa 20%? Sana, bawat isa po sa atin ay marunong na mag-tithes. Kaya naman nung nakaraan, pina-remind ko rin kay Ate Miras nyo, na kapag meron, di ba, meron kayo dyan na record, ilalagay nyo yon. Kung ano yung tithes nyo, kung offering, tapos pledge. Para nang sa gayon, namomonitor na natin kung kayo ba ay talagang sumusunod na kay Lord, nagiging disciple na kayo, o mahal nyo na si Lord. Kasi alam nyo ba kung bakit? The tithe is the testing pala kung pwede ka na o marunong ka nang sumunod sa Panginoon. Offering, yan ang testing kung mahal na natin ang Panginoon. Pledge, ito naman yung testing o suporta natin sa mga church people. Diba? I mean sa church. That's why naririnig nyo si Benny Hinn, sila David Hernandez, sila Vlad Sabchuk, na kapag daw nag-pledge kayo sa kanila monthly, diba, tutulong kayo para maituloy yung ministry, magtuloy-tuloy. That is what you called pledge. Diba? At ang tithes, hindi yan binibigay sa iba't ibang mga church. Doon mo mismo yan binibigay sa church. That they may be food in my house. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan ng church ay mapunan. Kahit yung mga pastor, kahit ang mga pare, kahit ang mga Levita. Kasi sabi ng Leviticus 2:20, sabi nga 27:30 pala, and all the tithe of the land
whether of the seed, of the land, or of the fruit of the tree, is the Lord's. Sa Panginoon yan. It is holy to the Lord. Di ba? Yung tithes ay banal yan sa Panginoon at para sa Diyos yan. Kaya kung may 10 piso ka, yung piso dyan, hindi sa'yo. Sa Diyos yan. Sabi mo nga, sa katabi mo, sa Diyos yan. Kaya itabi mo yan. Kaya nga kami, bawat mga pastor, bawat mga matatagal na kay Lord, meron kaming tinatawag na tithe storage. Nang sa gayon, bawat mga income na dumadating sa'yo ay itatabi mo na. Pag may dumating na 20, yung 2 kay Lord yan, di ba? Itabi mo na. Nang sa gayon, hindi mo na magastos. Kasi mamaya, maibili mo pa ng ice pop, ng ice cream, ng Magnum, o kung ano-ano pa. Di ba? Maganda, itabi mo na mo yan kasi it is holy to the Lord. Banal yan. Huwag mong papakailaman yan. And marami na tayong napakinggan na testimony na nung nagtatithe sila, binless sila ng Panginoon. Nung hindi, nananakawan sila. Di ba? Lagi silang may butas ang kanilang mga bulsa. Na kahit anong business nila, kahit anong trabaho nila, hindi nagpa-prosper. Bakit? Kasi nga, meron silang hindi ginagawa. And also, sabi ng Malakay 3:10, sabi dyan, next, bring all the tithes. Sabi nyo, all the tithes into the storehouse. Sabi, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts. Sabi niya, next, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive it. Meron kayong dapat tandaan dito. Sa Malakay 3:10, dyan lang nagsabi ang Panginoon na itry siya. Subukan siya. Nabasa niyo na ba buong Bible? Wala kayong makikita sa buong Bible na sinasabi ng Panginoon na subukan siya. Kaya nga 'di ba, sabi ng Panginoon, wag nating itest ang Panginoon. Pero nung sa Malakay, diyan niya lang sinabi na itest siya, subukan siya. Tapos anong sabi? Kung hindi ko buksan sa iyo ang dungawan ng langit at ibuhos sa iyo yung masaganang pagpapala na na walang sapat na room na kalalagyan. Kaya gusto mo ba 'yon? Open heaven. Yan, matuto kang mag-tithes. Okay? And again, sabi mo nga sa katabi mo, dapat nagta-tithes ka na. Ang mga disciple nagta-tithes na. Sabi mo, ang sumusunod sa Panginoon. And yan nga ang magde-determine kung ibe-bless ka ng Panginoon. Again, taas ang kamay ng gustong i-bless ng Panginoon. Gusto niyong maging kandidato ng blessing ng Panginoon. Therefore, mag-tithes kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi yan nga ang nagde-determine kung ibe-bless ka ng Panginoon. Kasi chine-check niya Ito bang tao na to, kapag binigyan ko siya, ay ibabalik niya rin sa akin. Pero kung halimbawang dyan pa lang sa tithes, di ba, ay hindi ka na pasado, ano pang ibibigay ng Diyos sa'yo? Di ba? Kasi, paano kung bibigyan to si Jess ng 1 million, 10 nga, hindi pa mabigay. Di ba? 100 nga, hindi pa mabigay. Ihiling sa akin ng 1 million. Di ba? Kaya dati, parang naisip ko, ay, ito pala ang kulang sa amin. Di ba? Dati, parang iniisip namin, ba't ganun parang nagtatrabaho naman si Papa, okay naman yung kanyang trabaho, ba't ganito kami, di ba? Pero nung natutunan na namin mag-tithes, ayan, doon na dumating yung mga pagpapala ng Panginoon and also, yun nga, unti-unting nasusolusyonan ang mga problema namin. So, yan ang number 1. Okay, number 1 agad yan. Number 2, keep your priorities right. Next. Keep your priorities right. Ibig sabihin nito, paano ka ba mag-priority? Paano ka ba mag-balance ng mga bagay-bagay? Dapat tama yan. Sino ang dapat nasa taas? Diba? Parang yung Koreano, diba? Hananim, Moksanim, President. Diba? Ano yun? Ay, tama ba? Ano ang Diyos sa Korea? Hananim, yan, Moksanim, Pastor. Tapos President. Sabi ng ganon. Kaya tingnan nyo, pinagpala ang Korea. Diba? Ano daw ang leading na cellphone? Samsung. Ewan ko lang ngayon, baka Realme. Samsung na daw, diba? Tapos ano ang mga sikat na mga girl galing sa Korea, yung mga K-pop. Ayan, diba? Kaya daw pinagpala. Tapos, saan matatagpuan ng largest church? Sa Korea daw. Pero ngayon nga, sa Africa na.
Hindi kasi natin alam kung ano nangyari after nung namatay si David Yonggi-cho. Pero yun nga, keep your priorities right. Sino ang nasa taas? Si Lord. Diba? Tapos muksan yung pastor daw. Pangatlo lang yung president. Kaya naman, binless talaga sila ng Panginoon. Kasi sabi ng Santiago 4:3, ganito yan. Next. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap. Dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Okay? Sabi ng James 4:3 yan. Tapos sabi ng Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano sabi dyan? Higit sa lahat, bigyang halaga ang kaharian ng Diyos. So therefore, sino ang una? Si Lord. Kasi ang pangako niya, all these things shall be added unto you. Kaya sa mga kabataan natin dyan, ano ang uunahin? Si Lord o mga project? Si Lord. Tapos sunod na lang yung mga project. Kasi minsan, nadadamay pa ang linggo eh. Diba? Kasi gagawa daw ng project. Diba? O kaya naman, may mga project. Diba? Pag working naman. Pag mga Diba? Pero pag inuna natin si Lord, ang pera o yung mga kailangan natin ang susunod sa atin. Okay? At diba, tutunan nyo yan sa preaching ni Bishop nung last week. Di ba? Ang ganda ng confession ni Bishop. Kailangan gayahin natin yan. Marami akong pera. Di ba? Yung mga anak ko talaga namang nanghihiram sa akin. Di ba? Kaya, pero nakakatawa yung ganong confession ni Bishop. Dapat, baguhin natin kasi yung mga confession natin. Wala akong pera. Diba? Marami akong pera. Diba? Sample nga. Diba? Marami akong pera. Diba? Sumusunod ang pera sa akin kasi sumusunod ako sa Diyos. Amen? Diba? Kapag may kailangan ka, si Lord bahala. Diba? Okay, basta't set your priorities right. Pag inuna mo na yung ibang bagay, ayan, diyan ka na madedelikado. Pangalawa, don't be double-minded. Kung gusto mong maging open heaven sa buhay mo, wag kang doble mag-isip. O kaya, pabago-bago isip. Okay? Sino sa inyo pabago-bago isip? Blue na lang? Ay, hindi. Red na lang. McDo? Ay, hindi. Jollibee na lang. Diba? Ito na lang ligawan ko. Ay, hindi. Siya na lang. Diba? Double-minded. Matatanggap kapag ganyan. Santiago 1:6-8. Sabi, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sabi, at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay ay parang, lakasan nyo, huwag kayong mag-alinlangan. Tinataboy ng kahit saan. Okay? Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Di ba? Kasi may mga ganun. Halimbawa, kayo si Lord. Tapos hihiling ko na rin si Dimple, Lord, pahingin tablet. Ay, hindi, Lord, laptop na lang pala. Ay, tablet na lang pala kasi mas madaling dalhin. Ay, hindi, laptop para maraming magawa. Sasabihin siya, ano ba talaga, Dimple? Ano ka dyan? Bumili ka na ng sarili mo. Diba? Kumbaga, kaya sabi, wag daw aasa, natatanggap ang sino man. Diba? Nang pabago-bago ang isip. Sabi mga sa katabi mo, wag pabago-bago ang isip. Kaya diba, pag nag-pray ka, dapat specific nga daw. Diba, Lord, gusto ko po yung kotse. Diba, yung red, tapos hindi po hati. Ayan. Buo po. Ayan. Diba? Para yun talagang, yun ang ibigay ng Panginoon. Diba? Sa mga mapapangasawa, Lord, gusto ko po matangkad. Tapos maputi. Ayan. Tapos medyo singkit. Ayan. parang si Miko sabi, sa isip-isip niya, hindi na ako yun. Ayan, di ba? Kumbaga parang, yun yung ipagpe-pray mo, kung ano yung mga karakteristik, di ba? Halimbawa, isa kang dalaga, o kaya naman, binata, ipag-pray mo na yun, yung mga, para, pag may dumating, hindi ka mako-confuse, siya na nga ba? Ay, hindi ito yung pinag-pray ko eh. Diba? Kasi ang pinag-pray ko yung ganito, yung malalim, ganyan. Kaya pag may nanligaw sa'yo, na ang revelation ay hinanap sa Old Testament, ayan, makabahan ka na.
'Di ba? Kaya wag mo agad-agad na ano. Dapat pag nanligaw sa 'yun ang ano mo. O asa ng Exodus. Asa ng Deuteronomy. Pag medyo ay, aral ka pa, iho. Sasabihin mo muna. Ganun, hindi basta tanggap-tanggap agad. O kaya sagot agad. Okay? So, 'yun. And then also, number 4 naman, kung gusto mo maging open heaven, give acceptable offerings. O, taas ang kamay ng mga nag-o-offering na. Ito dapat mahiya tayo dito kasi kahit ang Katoliko, di ba, nag-o-offering. Talaga naman, pag gumano na ang ano dyan, titigil talaga sa'yo. Dumukot ka, dumukot ka. Di ba, meron nga sa NHA din, di ba, nag-evangelize naman. May dalang mga basket. Di ba? Nagulat daw, sino ba nagkwento sa akin nun? Kinalabit talaga siya, kahit magkano lang. Talagang hindi siya tinatantanan. Di ba? Kasi sa part nila, alam nila yung kahalagahan ng offering, di ba? Kasi yun naman talaga ang sinasabi ng Bible. Kaso, syempre, tayo, balance din naman tayo. Pero ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol dyan? Sabi ng 2 Corinthians 8:12, "For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has, and not according to what he does not have." Ganyan daw ang pagbibigay. And also, sa 2 Corinthians 9:7, "So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver." Ayan. So ngayon, paano tayo magkakaroon ng acceptable offering? Kailangan pala, ang pagbibigay natin ay bukal sa loob. Sabi, wag daw galit, o kaya naman, wag yung dahil sa kailangan lang. Ano daw ang minamahal ng Panginoon? God loves a cheerful giver. Di ba? Nung nakaraan, may mga tinapik ako kay Nanay Emily, Tita Lori, tsaka kay Nanay Susan. Yung sa Psalm chapter 1, ang sabi kasi doon, mapala daw yung mga tao na nagagalak na sumunod sa Panginoon. Sabi ko sa kanila, tingnan niyo po tong mga salita na to. Ano daw yung mapalad? Yung nagagalak, yung masaya na sumunod sa Panginoon. Kasi maraming mga tao, sumusunod lang, pero hindi masaya. Di ba? Sige na nga, simba na. Kaya marami sa mga nagsisimba, andyan pero simangot. Yan. Tingnan mo yung katabi mo, nakasimangot ba yan? Andyan pero nakasimangot, hindi masaya. Pero mapalad daw yung masayang sumusunod. Amen? Yung masayang naglilingkod, masayang umaawit, masayang sumasayaw, masayang nag-share, 'di ba? At masayang nagbibigay. 'Di ba? Yun ang acceptable. 'Di ba? Isipin niyo maigi kapag nakasimangot kayo, pag galit kayo, pag masama loob niyo, tingin niyo acceptable offering 'yon. 'Di ba? Baka sabihin pa sa iyo ng Diyos, "Uy, hindi ko kailangan 'yan." Ano tingin mo sa akin, nanlilimos? 'Di ba? Yung pa pala sabi ni John Abansini, na kailangan daw, kapag ang tingin natin sa Diyos ay Diyos talaga. Hindi siya something na, yung parang akala mo naghihikahos siya sa pera, o kaya naman kailangan niya yung pera mo. Hindi ganon. Kaya ka nag-o-offering, bakit? Kasi alam mong magdadala ito ng honor sa Kanya. Ito yung way mo ng pag-worship sa Kanya. Amen? Wala siyang utang na loob sa'yo. Sa halip, tayo pa nga ang may utang na loob sa Kanya. Dahil sa sobrang sukdulang biyaya niya. Amen? Naintindihan? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, dapat lagi kang masaya. Di ba? Okay? And also, number 5, have proper understanding. You want open heaven? Kailangan daw magkaroon ka ng proper understanding. Yung kailangan naiintindihan mo at nauunawaan mo ang lahat. Sabi nga ng 3 John 2, "Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers." Sa ibang translation pala "as your soul prospers," your understanding prospers. Na habang tumatagal daw, yung pangunawa mo lumalawak. Yung pangunawa mo tumitindi. Yung pangunawa mo binibless ng Panginoon, pinaprosper. Kaya sana, bawat isa rin po sa atin ay may ganyan. Kung gusto mo ng open heaven, magkaroon ka ng proper understanding. Magkaroon ka ng kaunawaan patungkol sa salita ng Diyos, sa kalangitan. Kaya nga nakakatawa kasi habang tumatagal din ako kay Lord, pinapaliwanag niya, tsaka may mga nire-reveal siya sa amin na ganito, ganyan. Di ba? Ako, halimbawa, magta-34 na ako sa November, pero ang dami ko pa rin mga natututunan. Noong nakaraan, sabi ko sa inyo nung Wednesday,
Sabi ko, di ba, huwag kayong matakot magkamali. Pero ako yung number one na doon, na yung parang sinusubukan talaga ng Panginoon. Sabi ko kagabi, parang mali na naman ako ng desisyon. Parang mali na naman ako sa ginawa ko. Parang ganun. Pero yun nga, lagi nyo tatandaan na kailangan lumawak kasi yung understanding nyo. Sabi mo nga sa katabi mo, may matututunan ka pa. Halimbawa, sino ang dito, matanda? Sino ang tuyot dito? Nanay Susan. Ayan, di ba? Pero alam nyo ba na kahit si Nanay Susan, yung pinakamatanda dito, yet, still, may matututunan pa rin siya. Di ba? Hindi pa rin siya tapos sa sa yung pag-unawa o kaya naman sa mga learnings niya. Kailangan, lagi pa rin siyang may matututunan. Amen? Amen. Amen. Okay? Next naman, sabi dito, cast out all fear. Gusto mo ng open heaven? Alisin natin ang lahat ng mga takot. Kasi kapag may mga takot ka nga, kapag may takot ang isang tao, ano nangyayari? Nagkakaroon siya ng limit. Nagkakaroon siya ng boundary. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, cast out all fear. Sabi ng 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, a spirit of fear, but of power, love, and of a sound mind. Ang takot ba sa Diyos galing? Hindi. Di ba? So therefore, kina-cast out yan. Therefore, inaalis yan sa buhay natin. Di ba? Halimbawa, sa mga estudyante nga natin, alam mo yung sagot, hindi ka tumaas, kanino napunta? Di ba? Yung points. Eh di dun sa bida-bida mong kaklase. Di ba? So, dun sa bibo-bibo mong kaklase, pero alam mo naman, hindi ka nagtaas dahil yan sa fear. Okay? Eh gusto mong umusad. Gusto mong magkaroon ng open heaven. Gusto mong mag-top 1 pag nag-awarding na. O, taas kamay. Cast out all fear. Di ba? Sasabihin ng Panginoon, sasabihin ng demonyo kay Jade, mali ang sagot mo. Huwag mo nang itaas kamay mo. Huwag kang bida-bida. Di ba? Pero sa loob-loob niya, alam niya, this is the equation. this is the answer, ma'am. Di ba? Pero yun nga, ang kailangan ay alisin ang fear. Di ba? Sa mga nagtatrabaho, di ba? Minsan, may mga sinasabi na ang Panginoon sa'yo na I have a better plan. Pero minsan, natatakot kasi akong mag-resign. Natatakot akong mag-step in sa new chapter ng buhay ko. So, nami-miss out natin yung mga plano ng Panginoon. So, i-cast out natin yung mga fear na yan. Sabi ng 2 Corinthians 10:5, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into the captivity to the obedience of Christ. Ano daw ginagawa? Di ba? Tinatanggal. Tapos dinidestroy lahat ng mga hindi galing sa Diyos. Amen? Amen. Number 7, operate in faith. Sabihin niyo 3 beses, faith. Ayan. Mag-operate tayo sa faith. Bakit? Kasi nga, yan ang susi sa lahat ng supernatural, sa lahat ng mga bagay sa kalangitan. Yan ang susi dyan. Hebrews 11 verse 6, sabi dyan, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Di ba? Sabi, napaka-imposible na i-please ang Diyos kapag walang pananampalataya. Kaya kapag wala kang faith, pag hindi ka naniniwala, hindi mag-ooperate ang Panginoon. And sabi, Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Di ba? Yan ang substance. Kaya nga, sino ang nagsasabi, si Smith Wigglesworth, lagi siyang nagsasabi na only believe. Only believe. Di ba? Faith, he's an hack. Faith, he's an hack. Di ba? Hindi hack ak yun. May H lang kasi, kapampangan siya. Yan, faith is an act. Yan, okay? Ibig sabihin, kumikilos ang pananampalataya. Amen? Pag may mga pagdududa, alisin mo agad. Di ba? Laging nagsasabi, di mo kaya yan, Mira. Hindi, kaya yan. I can do all things through Christ. I believe in the Word of God. I believe in God. I believe in Jesus. I believe in the Holy Spirit. Laging ganon. Di ba? Laging mong lalabanan. And sabi nga ng Matthew 9:29, kasi ganito yan, then He touched their eyes, saying, according to your faith, be it unto you. Kadalasan kasi mga kapatid, kung ano ang pananampalataya mo at pinapaniwalaan, yun ang nangyayari sa'yo. Kaya halimbawa,
naniniwala kang papasa ka. Ano mangyayari? Papasa ka. Naniniwala kang gagaling ka. Ano mangyayari? Gagaling ka. 'Di ba? Yung isang di ba, may mga ganong yung pasyente, baka Dok, operahan niyo ko, baka ikamatay ko 'to. Ano nangyari after 2 hours? Ganun nga. 'Di ba? Namatay nga kasi ang paniniwala niya baka ikamatay niya daw 'yun. 'Di ba? Kaya minsan ang doktor marunong din 'yan eh. Ano mo nang ginagawa? Chine-check blood pressure, chine-check kung high blood, o kung high blood wala muna silang gagawin, o kaya meron silang i-inject, 'di ba? Kaya ganoon, si John Paul nung nakaraan nung chinek yung BP, kinakabahan kasi kaya ayun. High blood ako. Diba, ginaganon lang kasi ni Nicole yun. Parang kinakabahan siya, baka dahil doon, di ba? Kaya, according to your faith, be it unto you. Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, taasan mo na faith mo. Alam niyo po, kasi kailangan natin yan. Halimbawa, kailangan ng estudyante yan. Kailangan ng working yan. Kailangan ng mga magulang yan. Di ba? Kailangan nyo lagi ng faith. Amen? Amen. Number 8, kasunod ito niyan, cast down unbelief. Yan, alisin natin ang lahat ng mga hindi paniniwala. Naalala nyo yung naalala nyo si Jesus? Meron siyang isang lugar na hindi makapag-perform siya ng miracle. Hindi siya makapagpagaling ng mga bulag o mga bingi o mga pilay. Bakit? Dahil ang problema, unbelief. Dahil ang problema, hindi naniniwala. Kaya ang kalangitan, hindi nila ma-release yung kapangyarihan nila sa isang taong hindi naniniwala. Di ba? Pero, if you believe, if you only believe, kayang kumilos ng Diyos sa buhay mo. Step 1 pa nga lang, di ba? Kaligtasan pa lang. John 3:16 pa lang. Ano nang sinasabi? That whosoever believes, di ba? In Him, shall not perish. Kaya, ito, sabi nga ng Hebrew 3:19, maliwanag kung ganoon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil saan? Sa kawalan ng pananampalataya. Laging nilang kino-question ang Diyos. Di ba? Halimbawa, si Gab, paparating na siya sa promised land niya. Ngayon, kung magko-question pa siya, Lord, kaya ko nga ba? Kaya mo nga ba, Lord? Totoo nga ba to? Di ba? Pwedeng, ma-miss out niya yun. Pero kapag maniniwala siya, gaya siya ng Joshua generation na mako-conquer niya yung land. Di ba? Magkakaroon ka ng Joshua's victory. Di ba? Kapag naniwala ka. Naintindihan? Amen? So, cast down unbelief. Di ba? And also, next naman, number 9, don't look back to your old life. Ito, iba't iba naman tayo dito, mga kapatid, di ba? Meron sa atin, mga nagdodwell palagi sa past. Meron sa atin, futuristic, laging kinabukasan ang iniisip. Meron naman, balance lang, di ba? Pero ano ang sinasabi talaga ng Bible pertaining kung gusto nating umusad? Don't look back to your old life. Yung kahapon, kapatid, ano na yon? Old life na yon, nakaraan na yon. Yung last week, nakaraan na yon. Di ba? Yung ex mo, nakaraan na yon. Di ba? Kung binrake mo, nakaraan na yun. Huwag mo nang isip-isipin pa. Huwag mo nang panghinayangan. Huwag mo nang balikan pa. Don't look back to your old life. Di ba? Yung sigarilyo mong sinuko, yung pornography mong sinuko, dati mong pamumuhay yun. Yung baraha mong binitawan, yung pagtotong-its mong iniwanan, di ba? Old life yun. Kaya, don't look back to your old life. Bago ka na, naniniwala kang bago ka na, taas kamay. Huwag ka nang manghinayang doon. Anong dahilan? Bakit naging asin yung Lot's wife? Kasi, lumingon ka. Lumingon. Di ba? Kaya huwag kayong maniniwala doon sa ngayon, memes, pag lumingon ka, akin ka. Diba? Pag lumingon, may preaching ako noon pag lumingon ka, asin ka. Di ba? Kaya yun wag nating kasi sabi ng Lucas 9:62, at ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Lalong-lalo na paglingkod ka ng Panginoon, halimbawa pinagpapastor ka, di ba? Ganda ng trabaho ko dun Di ba? Pinapasunod ka ni Lord, ko dapat? Architect ako dapat Diba? Kaya walang focus. May mga ganyan, may mga pastor na ganon.
Yung sumusunod nga sa Panginoon, pero lingon ng lingon. Dami ko sanang pera, oh. Kung tinuloy ko yung accounting office ko, di ba? Kaya sabi ni Jesus, hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Di ba? Kapag nag-decide ka to follow Jesus, ano sabi? No turning back. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang babalik. Sabi mo, wala nang balikan. Sabi mo, hindi na uso ang backslide. Di ba? Kasi, kaya alam niyo si Jesus, kahit kailan, hindi siya nag-backslide, hindi siya umurong sa calling niya. Ano sabi ng demonyo sa kanya? Pag winworship mo ako, bibigay ko lahat ng mga nandito sa mundo. Lahat ng mga kumikinang at kumikislap ay magiging sayo. Di ba? Pero ano ang kaisipan kasi ni Jesus? Alam niya na mas maganda yung nag-iintay sa kanya sa kalangitan. Alam niya na uupo siya sa kanan ng Diyos. Kaya anong sabi niya kay Satanan? Manahimik ka. 'Di ba? Ni-rebuke niya, 'di ba? Talagang hindi nanalo si Satanas kay Jesus. Bakit? Kasi alam ni Jesus ang destiny niya, ang future niya. Amen? Sino sa inyo alam ang naghihintay sa inyo sa kalangitan? Taas kamay. Ngayon, kung alam nyo, wala nang balikan yan. Di ba? Wala nang balikan. Magbabackslide ka pa, may nag-aantay nga na mansion sa'yo dun. Di ba? May nag-aantay na reward dun. Di ba? Kaya kahit anong pagod mo, anong mang disappointment mo, anong failure mo, tuloy lang. Wala nang balikan. Amen? Kaya halimbawa, pag si Rap, pag tumula ka sa TV, milyon agad yan. Maraming babae ang magkakagusto sa'yo. Diba? O, si Rap, nasa isip niya yon. Kailangan mapanalo. Hindi. Kahit sa church lang ako tumutula, hindi lang pala. Kahit sa church ako tumutula, sa Diyos naman ako, diba? Para kay Lord naman. Kaya hindi mo ako madadayang demonyo ka. Diba? Sipain mo, Rap. Diba? Kaya, amen? Don't look back to your old life. Tsaka diba, pag may mga kasalanan ka naman na pinatawad na ng Panginoon, don't look back. Okay, wag mo nang damputin yon, di ba? Kaya sabi ni Robert Slardon, pag nilibing mo na yung sarili mo, dun sa nag-funeral service ka na, wag ka nang umattend dun sa funeral service mo at iyakan yung sarili mo. Sayang. Di ba? Dapat, kapag nilay down mo na ang sarili mo sa Panginoon, you are glad. Di ba? Kumbaga talagang masaya kang gawin yun. Di ba? You are glad to lay down your life. Lord, para sa iyo ito. Di ba? Sino sa inyo nanghihinayang pa talaga? Di ba? Sana talaga, di sana sex bomb ako ngayon kung hindi ako sumunod sa Panginoon. Sana kasama ako ni Willie Rebillame ngayon kung hindi ako sumunod sa Panginoon. Di ba? Sana artista na ako ngayon. Di ba? Mga kasing sikat ko na si James Reid. Di ba? Kaya, pero don't look back. Amen. Amen. Di ba? Okay. Number 10. Maintain proper, relationship. Gusto niyo ng open heaven, kailangan ayos ang mga relasyon nyo. Lahat ng relasyon, sa asawa, pamilya, mga kaibigan, di ba? Proper relationship. Sabi nga ng Matthew 5:23 to 24. O, makinig kayo maigi ha. Sabi next. Kaya ulit? Wait lang. Ay, sorry. 1 Peter 3:7 pala. Kayo namang mga lalaki, unawain ninyo, makinig mga lalaki ha, at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin nyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. So sa mga may asawa na lalaki o kaya naman kung babae ka rin, vice versa lang yan. Na dapat daw unawain nyo ang inyong mga asawa. Intindihin sila. Bakit? Nang sa gayon, walang maging sagabal sa inyong panalangin. Kapag mayroong mga misunderstanding, sorry agad. Di ba? Magbati agad. Bakit? Kasi kapag kahit ano daw pray nyo at pagpapanggap na Lord, mag-ano pa kayo dyan, hindi rin kayo diringgin ng Panginoon. Bakit? Sinasabi ng Panginoon, makipagbati ka muna sa asawa mo bago ko dinggin yan. Diba? And also, hindi lang sa mga mag-aasawa yan, sa mga karelasyon natin. Diba? Kahit sa mga ka-churchmate, kung alam mo na meron ka pang kasamaan ng loob, mag-sorry ka na agad. Okay? Kasi ito naman, kasunod nito yan. Kailangan mong mag-walk in
love. Number 11 na yan. If you want open heaven, walk in love. And also, ano namang sinasabi niyan? Matthew 5:23 to 24. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid. Verse 24, iwan mo muna ang gitara mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana, o kaya yung piano, o yung tamborin sa harap ng dambana, at makipagsundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Di ba? Bakit? Kasi hindi rin tatanggapin ng Diyos ang mga paglilingkod mo kung meron kang kasamaan ng loob. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, dapat wala kang sama ng loob. Dapat wala kang galit. Di ba? Yan, sa mga may karelasyon dyan. Ako, ito nga, pinapaliwanag ko to dun sa yung sa, kailan ba? Care group ata, na alam nyo ang benefits ng small church. Halimbawa tayo, di ba, ilan lang naman tayo dito. Alam nyo ang benefits nun? Lahat ng one another dun sa Bible, na-apply mo. Di ba? Kasi halimbawa, tanungin ko kayo, dun sa dating sinisimbahan nyo, Aaron, dun sa Ina ng Awa, o kaya naman sa Catholic, sa Olax. Yan, si Kuya Jay, Olax yan dati. Ayan. Ikaw, Mira, wala kang sinisimbahan. Diba? Ikaw, ano sinisimbahan nyo dati? Iba-iba. Okay. Ayan. Di ba? Halimbawa sa simbahan, kunwari sa Catholic, di ba? Ang laki ng church nila. Mapapractice mo ba yung love one another doon? Hindi. Pero sa gantong setting, mapapractice mo. No? Amen? Kaya huwag ka magtataka kung dito ka dinala ng Panginoon. Sabi rin ng Bible, forgive one another. Kung meron kayong kasamaan ng loob, forgive one another. Ngayon, ma-apply mo ba yun dun sa Katoliko? Hindi. Bakit? Wala namang dun, pansinan dun. Peace be with you lang. Peace be with you. Peace be with you. Tapos ganun ka lang ng konti, uwi na. Makakasamaan mo ba ng loob yun? Hindi. Mauutangan mo ba yun? Hindi. Diba? Kaya hindi mo ma-apply yung mga yun. Kaya dito, salamat. Sabi nyo nga, salamat sa church. Diba kasi mapapractice mo yan eh. Diba? Yung help one another. Diba? Dahil alam mo yung bahay, matutulungan mo pag naglipat ng bahay. kaya thank you sa mga tumulong ng lipat bahay. Diba? Kaya ganon, mapapractice natin. Naintindihan? And sabi ng Marcos 12:31, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Okay? Kaya tingnan mo yung talikod mo. Tingnan mo yung talikod mo. Ayan. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Yan, sinasabi ng Diyos sa'yo, mahalin mo yan. Yan. Kahit ano pang itsura niyan, kahit ano pang background, di ba? Kahit hindi mo type, dapat mahal mo yan. Amen. Okay. Number 12. Ayan, believe God's proven ministers. Okay? So dapat maniwala rin pala tayo sa mga lingkod ng Panginoon. Amen? Kayo ba naniniwala kayo sa amin? Parang ang hina naniniwala ba kayo sa amin? Way back sa NHA, hindi ko alam 2016, 2017, dineliver namin doon sa NHA yung loyalty, disloyalty tungkol sa mga pastor. And I discovered kasi nung nabasa ko yon, kapag pala hindi ka believe sa pastor, hindi ka naniniwala, wala kang power to receive. Halimbawa, hindi mababago buhay mo, hindi ka mabibless, kasi hindi ka naniniwala sa kanya eh. At ang verse niya nga doon, yun nga, yung kay Jesus. Diba? Kaya dapat, sa bawat mga minister, pastor man yan, evangelist man yan, propeta man yan, maniwala ka. Diba? Nang sa gayon, makareceive ka sa kanya. Diba? Alona, pagpe-pray kitang pumasa ka sa exam mo, Ako na lang po magpe-pray sa sarili ko. 'Di ba? Wow. Sige. Yeah, pero yun nga, yung naintindihan nyo ba? Walang marireceive sa akin si Alona. Bakit? Kasi hindi siya believe sa akin. And na-discover ko 'yan nung mga later on na ng pagpapastor ko. Yung mga una, halimbawa, mga nauna naniniwala sila, talagang binibless sila ng Panginoon.
Ngayon, may mga time kasi, it so happen na nire-rebuke ko na, kinokorek ko na, dinidisiplina ko na. May mga time, di na naniniwala. And dumating din yung time, nakita ko nga yung resulta nun sa mga buhay nila. Yung parang na-demote sila, parang hindi na nabe-bless yung buhay nila. Kasi ganon kahalaga yun. Di ba? Sabi nga ng Chronicles 2020, 2 Chronicles 2020, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in His prophets, and you shall prosper. Ano unang sinasabi dyan? Maniwala ka sa Diyos. Sunod naman, maniwala ka sa prophets niya, sa mga messenger. And ano daw? Ipaprosper ka ng Panginoon. Amen? Ready ka na bang mag-prosper? Ayan, maniwala ka sa mga pastor. Hindi yung, totoo ba yung sinasabi ni pastor? Diba? Yung mapangduda. Diba? Ako nararamdaman ko yon. Kung ang isang tao mapangduda sa akin o hindi. Regalo na ng Panginoon sa amin yon simula nung nagpastor kami. Automatic may discernment talaga kami. Alam namin, ever since, simula pa lang, kung itong tao na ba to ay magtatagal o hindi, iiwan niya ba si Lord o hindi, kami lang talaga ang nakikipag-deal palagi. Na Lord, hanggat maaari, hawakan mo siya, ganyan-ganyan. Pero madalas, di ba, parang madalas talaga sa mga discernment namin, nagkakatotoo, tama talaga. Di ba? Alam namin kung sino yung loyal sa amin, alam namin kung sino talaga yung ganito, ganyan. Di ba? Kaya hindi nyo maluloko ang Diyos at the same time kami. Di ba? Kaya believe in His prophets. Di ba? Kaya yun yung tatandaan nyo. Kung gusto nyo ng open heaven, maniwala kayo, dapat believe pa rin kayo sa pastor nyo kahit 50 taon na siyang magpapastor sa inyo. Ako na-amaze ako dun sa mga members nga, di ba, ni Charles Stanley. Dumating yung time, si Charles Stanley kasi dinivorce siya ng asawa niya eh. And ano sabi ni Charles Stanley? I don't deserve it. Pero anong sabi ng mga miyembro niya? Sabi nila, Pastor Charles, we don't want you to resign. Huwag ka pong magre-resign. Ikaw pa rin ang pastor namin. Sasamahan ka namin dyan sa lungkot mo at sa pagsubok mo sa Panginoon, pero magpastor ka pa rin. Diba? Pero may bilin lang sila kay Charles Stanley, pero wag ka na pong mag-aasawa ha. Yan. Pero hanggang sa dulo ng buhay ni Charles Stanley, yun at yun. Diba? Kaya pag nanonood kayo ng In Touch, sino yung mga nasa unahan? Mga kaedad niya rin, di ba? Mga matatanda na rin. Diba? Wala kayong makikita masyadong bata, 'di ba? Yung kagaya ni Amari. Basta bata, 'di ba? Kaya yun nga, dapat ganun din kayo. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, maniwala tayo sa mga pastor. Ayan. And then number 13, be willing to work. Ayan. So gusto mo ng open heaven, dapat willing ka daw magtrabaho. Ayan, naintindihan? Ayan, kasi ito, bago si Adan, bago daw siya binigyan ng Eva, ano mo nang ginawa ng Panginoon kay Adan? He make sure na may trabaho si Adan. 'Di ba? So ibig sabihin, gusto talaga ng Panginoon na magtrabaho ang tao, lalong-lalo na ang lalaki. Kasi yan din ang paraan ng Panginoon para i-bless ka. 'Di ba? Halimbawa, sasabihin ng Panginoon kay Gab, Gab, gusto kitang i-bless, pero magtrabaho ka. 'Di ba? Huwag kang pahiga-higa dyan sa sopa. Diba? Kaya, magtrabaho ka. Ayan. Kaya pag halimbawa, time na talaga na magtrabaho, be willing to work. Okay? Kaya sabi nga ng verse natin dito, sa 2 Thessalonians 3:10, nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat mag-luncheon fellowship. Hindi dapat kumain. 'Di ba? Ito, Bible lang nagsabi niya na, kasi sinasabi ni Paul, sa Proverbs pa lang, 'di ba? Lahat ng mga dapat, yun nga, kumbaga parang ayaw ng Diyos sa tamad. Okay? Kaya magtrabaho. Sabi mo sa katabi mo, magtrabaho. Magkayod ng buko. Okay? And sabi nga, Ephesians 4:28, ang magnanakaw ay wag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikakabuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Amen? Para may pera siya, ayan, para may pera siya, tapos sunod naman, para may ikakabuhay siya, at sunod, para makatulong din siya sa nangangailangan. Amen? Kaya yun ang ipanalangin nyo. Kaya sa Deuteronomy, meron din kayong mababasa na power to get wealth.
Ayan. At sino ang nagbibigay nun? Si Lord. Diba? Kaya binibigyan kanya ng kapangyarihan. Tingin mo ba, binigyan ka ng power ni Lord, binigyan ka ng lakas today para ihiga lang? Para, para tumambay lang sa sopa o kaya naman sa higaan? Hindi. Binigyan ka ng power ni Lord ngayon, ng strength, ng energy, kasi may purpose siya dyan. May gagawin siya dyan. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, bumangon-bangon ka. Ayan. Number 14, keep sin out of your life. Yan, kung gusto mo ng open heaven, umiwas ka sa kasalanan. Okay? Halimbawa, andyan ang tukso, andyan ang mga temptation, di ba? Iwasan natin. Kasi sabi nga ng Deuteronomy 28, 1-2, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Ano sabi dyan? Kung susundin lang daw natin. And also, sa Deuteronomy, sabi nga, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos nyong si Yahweh. Okay? So, may blessing sa pagsunod. And sa susunod kasi ng mga verse na yon, may mga may sinabi doon ang Bible na kapag halimbawa, sumuway ka, ganito yung mangyayari sa'yo, pero pag sumunod ka, ganito. Di ba? Ang daming mga sumpa sa Bible kapag, baka pwede mag-kids church. Ayan. So, okay lang ba? Okay pa ba? Ayan. So, yan. Keep sin out of your life. Number 15, speak the right things. Okay? Basta darating yung time, yung mga baby natin, iki-kids church na natin sila para focus tayo. Okay. And number 15, speak the right things. Sabi nga ng Marcos 11:23, tandaan nyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ang mangyayari. Yan, pinapaliwanag dyan yung power of words. Powers of speaking, di ba? Kasi napakahalaga na kung gusto mo ng open heaven, gusto mong sagutin ka ng Panginoon, ayusin mo rin yung iyong bibig. Ayusin mo rin yung iyong pananalita. Kasi hindi pwedeng nananalangin ka, tapos bigla mong kokontrahin ng salita mo. Di ba? Halimbawa, mananalangin ka ngayon ng breakthrough o kaya naman ng blessing sa Panginoon. Pag tayo mo, pag uuwi ka, kung ano-ano naman ang mga pinagsasabi mo. Diba? Diba? Pinag-pray mo sa church, Lord, magkaroon na po kami ng bigas. Pero pagdating mo naman ng bahay, ang sinasabi ng bibig mo, bakit ganito, bakit ngayon, walang bigas, lagi na lang walang bigas, lagi na lang walang pera. Lahat ng mga pinag-pray mo sa church, makakancel yon. Bakit? Kasi yun ang pinoproclaim mo sa bahay. Kaya naintindihan? Kaya kung gusto mo ng open heaven, speak the right things. Kung nagdideklara ka sa church na, Lord, magkakaroon kami ng ganyan, ganun din sa bahay. Naintindihan? Kaya maraming ganyan, maraming mga testimony, sila T.D. Jakes, sila Joyce Meyer, ng mga power ng salita, power of words. Na nung natutunan na nila to, talagang breakthrough, favor, ang nangyari sa buhay nila. Amen. Amen. Number 16, pay your pledges to God. Ito, grabe yung, yung term na bayaran daw natin ang mga pledges natin sa Panginoon. Sabi ng Ecclesiastes 5:4, when you make a vow or pledge to God, do not delay to pay it. For He has no pleasure in fools. Pay what you have vowed. Ito, makinig kayo maigi ha. Dito naman sa church natin, marami namang mga tao talaga, hindi talaga nagbabackslide. Pero nagbabackslide sa giving. Siguro it's time na mag-return tayo sa giving natin. Di ba? Kung baga parang halimbawa, minsan kasi parang iniisip mo, hindi naman ako nag-backslide literally Hindi naman ako umalis sa church Pero yung giving mo, wala na rin. Di ba? Parang, nagba-backslide yung giving. Parang it's time na i-return natin yon, i-restore natin yon. Kasi later on, di ba? Kung baga parang kung gusto natin na marami pang magawa sa Panginoon, talagang yung giving natin, gawin natin. Di ba? Kaya sabi, do not delay, di ba? To pay it. Kaya, nung nakaraan, sabi ko nga kay Je, titingnan ko ulit yung record natin kasi parang kailangan from time to time, may nabasa rin ako na libro na dapat tinitingnan daw ng pastor kung paano magbigay yung mga miyembro.
para nalalaman niya yung development, yung growth ng mga members. Diba? Kasi diyan mo rin makikita kung halimbawa wala na yung heart niya sa Panginoon. Kasi syempre, the more na nagbibigay ka, the more na malalaman mo na mahal mo pa si Lord. Ganyan. Amen. Okay, number 17, perceive God as He is. Yan. Kung sino talaga ang Panginoon, yun ang unawain mo. Diba? Yun talaga ang isipin mo palagi. Kasi marami nadedelikado ang buhay kasi sa maling konsepto sa Diyos. Sa mga maling pag-iisip sa Diyos. Akala nila ang Diyos mahirap, ang Diyos madamot, ang Diyos sasaktan lang sila. Diba? Pero hindi ganon. Sabi nga ng John 10:10, malinaw na sinabi, dumarating ang magnanakaw o si Satanas para lang magnakaw, pumatay at manira. Pero naparito si Jesus, ako, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at buhay na masaganang lubos. Diba? So, maganda o hindi? Maganda. Diba? Kasi bakit? Buhay na nga, tapos masaganang lubos pa. Diba? Kaya halimbawa si Jesus nga daw, pag nagbibigay siya ng buhay, talagang He will make sure na abundant to. Masagana to, maganda to. Diba? At yan ang plano ng Diyos sa'yo. Kaya halimbawa, may mga hindi magagandang nangyayari sa buhay mo, huwag mo isisi sa Diyos. Diba? Kundi isisi mo sa demonyo. Hindi, yun nga, lagi kang tumawag sa Diyos, lagi mong ipaayos sa Panginoon, di ba? Huwag mo siyang laging sisisihin. Na Lord, kasi kaya ako ganito, ganyan, dahil sa'yo. Pag ganun. Di ba? Kaya yung sinasabi ni Bishop nung last Sunday, pag wala kang pera, huwag mo sabihin, Lord, wala naman akong pera. Di ba? Huwag ka daw magmamurmur. Okay? And then number 18, ito, refuse to love money. At wag mo daw na mahalin ang pera. Kasi kapag minahal mo ang pera, ayan, delikado ka na. Mukha ka ng ayan, pera, 'di ba? Kaya mahirap pakinggan, ang sakit sa pandinig, 'di ba? Pag sinasabing mukha kang pera, 'di ba? Pero 'yun ang minsan makinig din tayo kung kung oo nga naman ba? Kung totoo nga naman ba? 'Di ba? Kasi halimbawa, yung sa pag halimbawa, laging pera na lang iniisip mo, papanong kumita, 'di ba? Laging pera. Ayan, isipin mo maigi kung nagiging yan, mahal mo na ang pera. Kasi sabi ng 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Pero tama naman 'yon, 'di ba? Dahil maraming mga tao gusto ng pera, maraming scammer, maraming hacker, maraming snatcher, maraming kidnapper, maraming hold-upper, lahat na ng di ba? Kaya parang sa panahon natin ngayon, kailangan yung mga tao manabik ulit sa Diyos, di ba? Yun ang habulin nila, Diyos talaga. And yung pera, darating na lang yan. Okay? Kaya dyan mo nga makikita kung mukhang pera ka, kung hindi mo kaya talaga na ibigay yung pera na yan para sa Panginoon. And also, ito maganda rin to. 19, respond to the cry of the poor. Makinig kayo maigi ha. Pag ito daw ginagawa mo, tatandaan mo, lagi kang kakalugdan ng Panginoon. Ako sa testimony ko talaga, yung wala kaming alis mag-asawa o ni Ate Mer, nang walang lumalapit talaga sa amin. Kahit kami rin ni Gerald, madalas talaga, kakain lang kami sa ganito, biglang may aabot na ganun. Ballpen po, 3 for 100, ganyan. Diba? Ganyan po. Pero dahil nga, nabasa mo yan sa Bible, tapos plus nabasa mo pa yung sa Hebrews, na 'di ba mag-entertain ka daw ng mga strangers kasi malay mo angel pala 'yon, 'di ba? Kaya doon namin naisip kasi may mga batas tayong ganyan, 'di ba? O ordinansa na bawal manlimos. Ewan ko kung aware po kayo doon. Pero ako kasi ang iniisip ko yung Bible. 'Di ba na hindi pwedeng lumagpas to, kailangan may ibigay talaga ako. Kasi bakit? Tingnan niyo tong sinasabi ng Bible. Sabi sa Proverbs 19:17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. Sabi nyo nga, amen. Sabi, at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Amen? Sino sa inyo matulungin sa mahirap? Diba? Pag ganun daw, ano mangyayari? Para ka daw nagpapautang kay Lord. Tapos siya yung magbabayad sa'yo. Amen? Type mo yon. Kaya wag niyong papabayaan ang mga mahihirap. And also, next naman, yung Proverbs 21:13. Ang hindi pumansin sa daing ng mahirap,
kapag siya naman ang dumaing, ay walang lilingap. Di ba? Kaya yun yung laging sinasabi ng Panginoon dito, maging maawain kayo, maging mahabagin kayo, lagi nyo silang tignan. Di ba? Kasi kapag, sabi ng Bible sa Matthew 5, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Di ba? Pag naawa sila, kakaawaan din sila. Okay? And also, 20, be a doer of the word. Yan. Hindi ka lang dapat makinig, kundi maging tagagawa ka. Sa James 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kasi nga naman, kapag nakinig ka ng Word of God, tapos hindi mo ginawa, parang lang, diba? Parang niloloko mo yung sarili mo. Walang blessing doon. Ang blessing nasa pagsunod. Okay? And then sabi ng James 1:25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Next naman, proceed na tayo sa 21. Have a repentant heart. Gusto mo ng open heaven? Ayan, magkaroon tayo ng puso na mapagsisi. Kagaya nga po ngayon, etong tissue ba, sana po natin to, gawa natin ng paraan na yung makipag-ugnayan tayo kay Lord sa panahon na to. Kasi, di ba sa mga Hebrew or sa mga Hudyo, napakahalaga ng teshuba kasi ito ang panahon, 'di ba, na tinitignan ng Panginoon kung karapat-dapat ka ba talaga, 'di ba, sa kanya, 'di ba? Ito yung panahon na nagsisisi sila, 'di ba? Ito yung panahon na nagtatawag ang Panginoon ng repentance. Kaya kapag teshuba, maraming mga nangyayari talaga sa buong mundo. And ako nga si Benihin nga kasi, 'di ba? Araw-araw pala siya nagpa-fasting. And halimbawa ngayong teshuba, ilid kayo ng Panginoon na mag-fasting, huwag kayong magdalawang isip. Yan, mag-fasting talaga kayo kasi yun, kailangan maibalik yun. Yung halimbawa, feeling mo, nanlalamig ka na, it's time siguro na mag-fasting ka na. Okay? And sabi nga ng 2 Chronicles 7:14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako at tatalikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong papasaganain ang kanilang lupain. So, in short, 'di ba? Bubuksan ng Panginoon ang kalangitan kapag nagrepent tayo. Nagsisi tayo sa kasalanan natin. And ang pagre-repent, 'di ba, hindi lang siya one time, big time, na isang beses lang ginagawa. Ang pagre-repent pwede siyang gawin araw-araw. 'Di ba? Na pwede kang magsisi sa lahat ng mga kasalanan mo, and sa ngayon wala pa talagang perfect sa atin, di ba? Hindi pa tayo lubos na nakakarating dun sa sa estado na yon ng buhay natin. Kaya pag may mga pagkakamali pa rin tayong nasasabi o nagagawa, we need to repent kay Lord, di ba? Magsisi tayo right away. Yan. Kaya lalong-lalo na yung basta nung linggo, first time ko lang yun yung parang naranasan o naramdaman na parang gusto kong awayin si Ate Mer kasi masyado siyang mabait, na minsan may mga gusto kong pahintuin dito na yung parang nagpipick minister, yung parang halimbawa magpipick minister siya, magpipicture siya habang nag-worship, pero kakabalik niya lang. Parang ganon. Yung magpipicture siya ng nag-worship, pero siya hindi siya nag-worship. Kaya parang sa part ko, hindi pwedeng ganito yung sistema natin dito, na parang hahayaan lang natin yung mga tao na unrepentant, hindi sila nagre-repent dun sa mga kasalanan nila. Tapos pag-type nilang magsimba, balik lang sila sa ministry nila. Diba? Parang halimbawa, hindi mo naman nakikita na nag-repent, pagpaplugin mo, pagtatamborin mo. Parang sabi ko, oo, mabait tayo. Mabuti tayo sa mga tao. Alam natin yung habag at awa ng Diyos. Pero i-check nyo rin kung nagre-repent ba talaga, kung nagsisisi ba talaga sa kasalanan, di ba? Kasi ang Diyos, hindi niya naman matiis ang tao kapag nagsisisi siya, di ba? Tsaka kapag nagsisisi tayo, dun kasi lang nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon.
yung mga service natin, yung mga paglilingkod natin. Pero kung wala, kung ang tigas ng puso natin, kahit anong gawin nyo dyan, maglupasay pa kayo, kahit anong performance ang gawin nyo dyan, para lang kayo nagpe-perform, niloloko nyo sarili nyo. Diba? Kaya nga, kung halimbawa, kung humble enough kayo, kapag may mga ganun na ina-assign sa inyo, pero hindi ko sinasabi to make a license. Sabihin nyo mismo, dun sa nagli-lead sa inyo, sabihin mo, Tichelle, papalit muna ako. Hindi po ako okay. May dinidil lang ako ngayon. Pero wag kang siga. Diba? Nasasabihin mo yan. Kasi kailangan ganon, yung parang mag-flow yung anointing. Diba? Naintindihan? Kaya minsan, tapik-tapik ka dyan ng tamborin. Pero wala kang maramdaman. Kasi kailangan mo munang itono yung puso mo. Diba? Tapik-tapik ka ng gitara. Diba? Pero wala kang maramdaman. Kasi yung string ng heart mo ang dapat itono mo na muna. Naintindihan? Ako, isang tingin ko pa lang sa tao, alam ko kung okay siya kay Lord o hindi. Alam ko kung nagpapanggap lang siya o hindi. Kaya sa mga gantong mensahe, dapat i-take nyo to. If you want the heaven to be open, ayusin natin. Amen? Mabait lang si Ate Mer na minsan may mga ba't magpipik minister yan? Kakabalik lang. May mga ganun ako sa kanyang comment. Pero ang sagot niya sa akin, kasi baka pag pinik, para siyang si Ate Ruth, baka kasi pag pinicture minister ko siya, baka yun ang parang magtulak sa kanya para bumalik. Pero hindi. Bago ka bumalik sa ministry, bumalik ka muna sa Panginoon. Yan ang malinaw na sinasabi ng Bible. Diba? Hindi pwede sa ministry, balik agad sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Diba? And last na lang, ito nga sabi, exercise patience. Kung gusto mo na magkaroon ng open heaven, ano ibig sabihin? Magpasensya ka. Mag-wait ka. Alam niyo, may testimony ako, tsaka ko na lang sasabihin kapag na-deal ko na lahat. And ang daming pera, mahirap sabihin, mahirap ipagtapat, pero lesson siya sa buhay ko talaga. Pag ako nape-pressure ako, pag ako minamadali ako, kapag feeling ko in a hurry ako lagi, ang dami kong maling mga desisyon, ang dami kong mga maling choices. 'Di ba? Kasi walang pasensya. Walang mga nagkakamali sa ganito, nagkakamali mag-invest na ganito, nagkakamali sa ganito, ganyan. Kasi nagmamadali 'di ba? And sino kaya sa atin din minsan, kaya nga iniisip ko, ba't ko ba nararanasan tong bagay na to? Siguro, merong someone or somebody na dapat ituro ko to. Na kakarush natin, nagkakamali tayo palagi, di ba? Kakarush natin na magkaroon ng relasyon, ayan, sagot agad. Kakarush natin na pumasok sa ganito, ayan, mali-mali. And now is the time na ibalik natin yung mga pasensya natin. Di ba? Dahil hindi pasensyoso sa pag-iintay sa Panginoon, na boring na lahat, tumalikod na lahat, nag-backslide na. Kasi natagalan na magbalik ang Panginoon. Pero hindi ganyan ang kalooban ng Diyos sa atin. If you want open heaven, we need patience. Ang nilagay ko diyang picture yung magsasaka. Kasi saludo talaga ako sa mga pasensya nila, di ba? Grabe yung pasensya nila sa pagtatanim. Grabe yung pasensya nila sa mga pagdidilig, sa pag-aalaga. Grabe yung pagpapasensya nila sa pagpe-fertilize. At grabe yung pasensya nila sa pag-iintay ng harvest. At ganun din tayo. Hindi tayo in an instant. Alam niyo, nung nakaraan, umiiyak ako sa Lord. Kasi nabasa ko ulit yung buhay ni Joseph. Tapos kasi, di ba, pag nagbasa ka naman ng Bible, sa pahinang ito, malungkot si Joseph. Tapos makailang pahina ka, mababasa mo, tagumpay na siya, gobernador siya ng, wait lang po extend lang ako ng konting oras. Yung parang magugulat ka, promoted na agad siya, di ba, governor na agad siya. Then all of a sudden, napaisip akong bigla, na Lord, tawag doon, pag ako, binabasa ko yung istorya ni Joseph, lalong-lalo na ni Job, parang, parang kung halimbawa, gusto kong i-forward, di ba? Ko lang, ito-turn ko lang yung page. Pero, inaisip kong bigla, gaano kaya yung tiniis ni Joseph nung time na nasa balon siya? Di ba? Ilan beses kaya siyang umiyak nung nasa kulungan siya?
Anong hirap kaya yung dinanas niya habang iniintay niya yung redemption niya, yung parang paglaya niya mula dun sa kulungan na yun. Kasi naano ko yun, na-experience ko yun, lalong-lalo na lately. Sabi ko, Lord, gusto ko na makaranas ng breakthrough. Parang gusto ko, basta mayroon akong hinahanap sa sarili ko na gusto kong ma-achieve. Pero Lord, ba't ang tagal? Yung parang feeling ko, ang tagal ko nang nag-iintay. Parang ganon. Tapos yun, napaalalahanan ako kumbaga parang meditation ko na yun. Na alam mo kasi, pag nagbabasa ka ng Bible, basa lang eh. Pero hindi mo inuunawa. Alam mo, yung kay Job lang eh. Ano kayang emotional torment and emotional stress ang dala sa kanya nang sabay-sabay na matay yung mga anak niya at the same time nawalan siya ng business. Tapos, ganun pa yung kalagayan niya. Di ba? Kaya intindihin nyo to, itong sinasabi ko. Kaya we need patience. We need to exercise patience kasi hindi lahat ng bagay instant. Hindi lahat ng panahon pasado ka agad. Hindi lahat ng panahon masaya ang mga paglilingkod mo sa Panginoon. Maraming sakit din. Marami kang mararanasan sa buhay mo. Kaya you need to exercise patience. Magpasensya ka lang. Bakit? Kasi lalabas ka rin dyan. Di ba? Inisip ko, ilang araw silang nagpasensya dun sa wilderness habang nilalabas sila ng Panginoon papunta sa promised land. Di ba? Kaya ganun. And minsan nga inisip ko, Lord, kailan ko kaya mararanasan yun? Tapos nabasa ko na naman yung kay David, Yonggicho naman. Ang sinabi sa kanya ng Panginoon, alam mo, David, gagaling ka. Pero after 10 years. Parang inisip ko, grabe, ano kaya yung paano inintay ni David Yonggicho yun? Yung paggaling niya 10 years. Eh di ba tayo, magta-10 years pa lang tayo. Diba? Naalala ko rin si Catherine Kuhlman na dahil sa divorce niya, 8 years na tenga yung ministry niya. Hindi, wala siyang ministry na ginawa. Sabi ko, Lord, paanong inintay ni Catherine Kuhlman yun? Diba? And lahat yon nangyari dahil sa tulong ng Panginoon. Naintindihan? Kaya alam nyo, may mga naghihintay sa inyo na mga pagpapala, may mga nakahanda sa inyong pagpapala si Lord na malapit niya ng buksan. Malapit niyo ng maranasan. Pero you need patience. Maghintay lang kayo. Diba? Maybe pwedeng kaligtasan yan ng pamilya nyo. Maybe yung pagbabalik ng dati mong diba? Dati mong kapatid sa Panginoon. Diba? Diba, Lord, kailan kaya kami magre-reunion ng mga dati naming kasamahan dito? Sa kasal kaya ni ganito? Sa graduation kaya ng ganyan? Diba? Pero we need patience. Hintay lang tayo. Amen? Huwag tayong susuko. Okay? Exercise patience. Sabi nga sa verse na ito ng Hebrews 10:36, sabi, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Amen? Amen. Matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. And minsan, sinasabi ko nga ito kay Lord na Lord, kahit minsan nga sa pagpapastor kong to, kahit hindi na yung inaasahan ko yung dumating, basta ikaw, dumating ka na, okay na ako. Diba? Parang may mga ganun akong thought, tsaka sinasabi at dealing sa Panginoon. Na minsan, yung diba parang, halimbawa sa mga working, may mga ganun din kayong, dilemma. Yung parang, kailan ba ako mapapahinga? Parang ganun, diba? Yung parang, yung katawan mo, parang gusto nung mag-breakdown. Yung emotion mo gustong sumuko. Parang sa part mo, kailan ba ako mapapahinga? Diba? Pero sinasabi ng Panginoon sa iyo, darating din yan. Diba? Makakapahinga ka rin. Pero now, na nandyan ka pa, you need patience. Diba? Kailangan mo lang munang mag-intay, magpasensya. Amen? Naintindihan nyo? Naintindihan natin yung mga salita na to. And I wish and I pray na lahat ng to, kahit naramihan kayo, kahit 22 lang yan, subok na subok po yan. Basahin nyo yung Bible, i-try nyo sa buhay nyo, and witness that the heaven will open in your life. Amen po. Amen. Yun lang po. To God be the glory. And pray na tayo. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw na to na binigay niyo po sa amin, Panginoon Lord God, upang kami ay makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon Lord God, dahil ang ninanais lang naman namin, Lord, yung ibukas mo, Lord, yung kalangitan, Panginoon Lord God, sa amin.
at kumilos ka, Panginoon Lord God, sa buhay namin ngayon, sa mga sitwasyon namin, sa mga kalagayan namin, sa pamilya namin, sa church namin. May mga pagkakataon, Panginoon, na hindi namin alam kung ano yung gagawin. Hindi namin alam, Panginoon Lord God, paano kami mamamahinga, Panginoon, mula sa mga kapaguran, Panginoon, na hatid ng mundong ito, Panginoon Lord. Pero salamat, Panginoon, dahil you reminded us, Panginoon Lord God, sa araw na ito, Panginoon Lord God. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na by your grace and by your Holy Spirit, may apply namin ito, Panginoon. May mga time, Panginoon, nagtatanong kami, kailan magaganda yung buhay namin? Kailan kami aasenso? Kailan kami mapapagpala? Kailan aayos si Mama at saka si Papa? Kailan aayos yung pamilya namin? Kailan magkakabati? Yung mga magkakapatid, yung mga magkaka-churchmate, yung mga churches, kailan mag-unite? Pero Lord, we need your patience, Lord God. Kailangan namin maghintay, Panginoon Lord God, dahil alam namin na hindi ka nagkakamali, Panginoon. Alam namin, Lord, that you are God in control, Lord God. You are the sovereign God. Kaya Lord, I pray na i-empower mo po yung mga anak mo. Empower mo po yung mga kapatiran ko po, Panginoon, na naririto, Panginoon. Ano naman ang mga situation nila, ano man ang circumstansya nila, Panginoon, at pinagtatagumpayan, let your presence be with them, Panginoon, Lord God, and help them to know, Panginoon, Lord God, that you are, Panginoon, with them, Panginoon, and you will never leave them nor forsake them, Panginoon. Kaya thank you, Lord, for your love. Thank you for your grace. And thank you for your presence, Lord God.